O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin for the new mercy, Lord, that we have received from you. And thank you, Lord, for reminding us through the hymn that we just sang na ang aming fellowship, unang-una ito ay sa inyo at sa katotohanan, Panginoon. And we treasure this fellowship, Lord, because it is so precious to you and to us, Panginoon, na kami ay iisang pamilya, iisang mga magkakapatid sa Panginoon at sa isang iglesia kung saan, O Diyos, sa aming church ay though hindi kami perfect church, ay may mga kahinaan kami, and yet, Lord, we are thankful that the love and the unity and peace, Panginoon, ay nananatili sa amin. At sana po ay patuloy manatili ito sa amin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat at tulungan niyo po kami sa aming pong pag-aaral sa aming Sunday School. In Jesus' name, Amen. So, sinabihan ako ni Pastor Joey, mag-isip daw ako ng isang topic na related sa pinag-aaralan natin, yung work of reconciliation. So, kung merong reconciliation, it means merong pagtatalo, no? Or merong conflict. So, ang tatalakayin natin this morning ay resolving conflict in the church. Resolving conflict in the church. So, bago yun, let's begin by reading Philippians. At dito natin hahanguin ang ilang mga pag-aaral natin, no, sa Sunday School. Philippians 4, beginning verse 2 up to verse 3. Sabi dito, beginning verse 1, chapter 4, "Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and my crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life." So, tingnan natin una, no, yung reality ng conflict inside the church. Well, ang conflicts inside the church ay inevitably, no? Hindi ito may iwasan. Dahil, unang-una, may mga factors, yung remaining sin natin, may mga labi pa tayo ng kahinaan, kasalanan, may mga weaknesses tayo, at iba, sa atin, iba-iba yung personality natin, no? Yung iba, medyo tahimik lang, yung iba medyo vocal sa kanilang mga sinasabi. At yung conflicts, pwede itong mag-arise sa leaders to members and members to leaders, no? And at this point, I want to quote yung nabasa ko sa book ni Pastor Noel, yung Christian Holiness, kung saan may binanggit siya doon na mga fault ng leaders at yung fault ng members. Yung una, yung authoritarianism over the member. Yung fault naman to ng leaders, no? Yung para bang strict obedience sa authority na sobrang kumbaga autocratic yung authority ng isang leader o isang pastor. So, pwedeng mag-arise doon yung conflict ng members sa kanyang leaders. Pwede rin na yung pagtuturo ng elders ay mali. Nagtuturo siya ng errors, no? Pwedeng magkaroon ng conflict doon. Pwede rin na yung lack of diligence in teaching ministry ng pastor, no? Dahil hindi siya nakikita sa buhay niya na hindi siya faithful sa kanyang calling, 'di ba? Sinabi sa 2 Timothy 2:15, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has need to be ashamed,
rightly handling the word of truth. So, marahil nakikita ng mga members na hindi siya ganon ka-diligent sa kanyang ginagawang task bilang pastor o leader ng church. So, maaaring mag-arise doon ang conflict, no? Kung makita ng mga members na marahil hindi nag-aaral yung pastor or kung ano-ano yung ginagawa sa buhay niya. At also, pwede rin yung domineering over the members' conduct. Kumbaga, umaano ka na sa bound ng, kunyari, kahit pastor ka, no, tapos pinapakilaman mo yung finances ng family, no, tapos ikaw na yung nagdi-dictate ng kung anong dapat nilang gawin sa finances nila. In other words, parang nanghihimasok ka na masyado, no, sa buhay ng may buhay o buhay ng iyong members, or you are parang tyranny ka na, no, over the members' conduct. Yung sa members naman, meron din silang pwedeng magkaroon ng fault, no, pagdating naman o conflict sa members sa kanyang leaders. Pagdating sa una, yung lack of respect and submission sa elders. Yung sinabi sa 1 Thessalonians 5 na inutos ni Pablo sa mga believers kung anong marapat gawin nila sa kanilang mga leaders. First Thessalonians 5, beginning verse 12. Sabi doon, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. So, yan, no, makikita dyan na yung task natin bilang mga miyembro na i-respect natin yung mga nagle-labor, especially those who labor in the gospel, which yung ating mga isa doon ay ating mga pastor. So, pwede na mangyari na dahil wala ng lack of respect yung mga members sa leaders or submission sa tinuturo ng leaders, ay maaari magkaroon ng conflict sa kanila. Tapos, binanggit dito, lastly, withholding a generous support for ministerial needs. No, yung kumbaga yung mga members hindi nila sinusuportahan yung leaders nila sa gawain, no, lalo na pagdating sa suporta sa ministeryo. Dahil ginagamit sila ng Panginoon sa church kung faithful sila ng mga pastor, no. So mahirap nga naman 'yon, no, na ikaw nagsisipag ka, ginagawa mo yung lahat para sa Panginoon, para sa ministry, and yet kung makita mo na yung mga members ay hindi sumusuporta sa ganong gawain, so maaaring magkaroon ng conflict doon. Tapos generally, conflicts may arise between members. So maraming maaaring mangyari, no? Mayroong lack of love, lack of yung mga Christian graces sa ating buhay, kung ano-ano yung mga pwedeng mangyari na magdala ng conflict sa loob ng iglesia. At tandaan natin na conflicts not dealt immediately and in the right manner or biblically will result to disunity of the church. So kung hindi natin ito i-deal in a right manner, hindi natin to aayusin, parang pagsasantabi lang natin, baka maipon ito, no, at magdulot ng destruction ng unity. So conflicts between leaders and members of the church can
destroy the unity. Now, makikita natin mamaya kung merong disunity in the church, ihina yung testimony natin and witness to the world. Kasi nga, kung makita nila, di ba, tayo, sinasabi natin, mga mananampalataya, makita nila sa loob ng church natin, wala tayong pagkakaisa. Di ba? Parang, mas masahol pa kayo sa mga hindi mananampalataya na grupo. Yung iba nga, baka united pa sila sa maling paraan o maling pinaglalaban nila. Pero yung mga believers dito sa Trinity, walang pagkakaisa. So, it weakens the church testimony and witness to the world. At itong sa passage natin na binasa sa Philippians 4, Paul knew that, no? Na ito ay makakasira ng witness nila sa sanlibutan. That's why inadmonish niya yung mga believers to maintain yung harmony inside the church. Dahil kung titignan nyo, even a healthy church, no, like the Philippians, hindi sila immune sa danger ng disunity. That's why any threats, anumang panganib na magiging dahilan ng ating hindi pagkakaisa, must be confronted. No, kailangang i-deal ito at i-resolve. At in this text na binasa natin sa Philippians 4, makikita natin how Paul dealt with the conflict among the members sa Philippian. Dito ay kinonfront ni Pablo ang mga namumuong serious threat sa pagkakaisa ng Philippian church, namely, yung pagkakaroon ng hindi pagkakasundo among the members inside the church. Yung namumuong hindi magandang relationship sa loob ng iglesia. So here, makikita natin how Paul, as their caring and loving pastor, dealt with this issue. And this is a reminder for us also, no? Dahil paano ba natin i-address at i-resolve kung maaring merong namumuong conflict inside our church between brothers and sisters in the Lord. So, there are three things I want you to consider. First, yung conflict na in-address, conflict addressed. Secondly, the compassionate appeal. And lastly, yung companion needed. So, and at the end, we will mention some applications. So, first of all, in verse 2 ng chapter 4 of Philippians, yung conflict address. Sinabi sa verse 2, I entreat Judea and I entreat Syntyche to agree in the Lord. So, Paul expressed his love for them in verse 1. No? Here, we see na may ina-address si Pablo na problema or conflict between two members of the church, namely Judea and Syntyche. So, hindi naman po ibig sabihin nito na laging mga babae yung nagsisimula ng conflict sa church, no? Ito lang yung binigay sa atin na si Judea and Syntyche. Sino ba si Judea sa si Syntyche? Dito sa book lang ng Philippians, nabanggit yung kanilang pangalan, no? And only in our passage, malalaman natin ang information about them. What we know about them. Sila ay mga mananampalataya, yun yung makikita natin. Believers sila, members sila ng church. At marahil, noong bagong sibol pa lang yung church in Philippi, kumbaga mga charter members. No, sila together with Lydia. Remember si Lydia, di ba? It might be sa first visit ni Pablo sa Philippi, sila ay kasama ni Pablo sa gawain sa pag-eebanghelyo. No, they labored side by side with Paul in the gospel. Ang mga kababaihan na ito ay tumulong kay Pablo sa paglaganap ng ebanghelyo to contend for the gospel together with Paul. So masasabi natin na they work hard in the church, itong dalawang babae na ito, no? These two women were instrumental for the cause of the gospel, katulad ni Lydia na nagpatuloy kay Pablo, di ba? Na yung hospitality niya sa mga missionaries like Paul. Or katulad ng mga babaeng sumunod kay Jesus na naging kagamit-gamit sa gawain.
So naging malaking tulong sila sa ministry. And this is the lesson, no, we can see in the lives of these two women, na si Euodia sa si Syntyche. No, especially you women, ang mga kababaihan malaking tulong sa ministry, no? Sa church. Although hindi kayo marahil frontline, no, hindi kayo mga pastor, hindi kayo mga missionary, but kagamit-gamit ang mga kababaihan ng malaki sa ministry, lalo na sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Dahil yung mga babae, they can go to a place where man can't go. For example, sa pag-ministry sa mga widow, no, na puro mga babae, or sa Bible study ng mga kababaihan. So, pwede sila yung tumulong doon. They were women God used for the furtherance of the gospel. No, at kung mahilig kayo magbasa ng biography, there are lots of women na ginamit ng Panginoon to be a missionary or katulong sa mission. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no, sa ating church na maraming mga kababaihan ang ginagamit nilang ang kanilang gifts at ang kanilang resources for the work in the ministry. But then, kahit na si Euodia, Syntyche, sobrang involved sa ministry, faithful members sa church, malapit pa din sila sa kasalanan. No, meron pa din silang labi ng kasalanan at makikita nga natin yan dahil nagkaroon sila ng problema sa isa't isa. Ano yung problema nila sa isa't isa? Now, obviously, yung conflict nilang dalawa, hindi doctrinal issue, no, but rather relational conflict. Sabi doon, Paul says to them, I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yung salita pong agree, it means having a same mind in the Lord, or more literally, continually be of the same mind in the Lord. In other words, hindi na sila in harmony sa isa't isa dahil sa kanilang conflict na hindi binigay sa atin yung details kung ano yung pinagtatalunan nila. It could be conflict between them as hinted in chapter 2 na marahil ang pinagmulan may pagmamataas sa isa't isa, or from selfish ambition or being conceited, o kaya naman meron silang marahil pagrereklamo sa isa't isa na nagresulta si Euodia did her own way and Syntyche did her own thing. So parang wala ang pakilamanan, ito gagawin ko, ikaw bahala sa iyong gagawin. So merong marahil pagyayabangan sa isa't isa, that's one possibility. Or perhaps they had conflict while both of them were in the ministry, in the same ministry. So halimbawa, 'di ba, sa Bible study, dalawang kababaihan, membro ng church, involved sa pagtuturo sa mga bata. Yung isa gusto niya gantong lesson, yung isa naman ayaw niya dahil meron siyang sariling lesson. O kaya naman, yung isa nagrereklamo dahil siya na lang lagi yung nagluluto or yung isa ayaw ng games. So yung isa naman gusto niya meron, hanggang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan o samaan ng loob. So marahil gantong mga bagay ang ugat ng kanilang pagtatalo. No? Ano man ang pagtatalo nilang dalawa, para kay Pablo, importante na i-address ito. At makikita natin na sobrang concerned dito si Pablo sa kanilang pagtatalo. Dahil, paano natin nalaman? Dahil pinangalanan niya yung dalawa Diba? Hindi ito pagpapahiya sa kanila. Kasi isipin niyo, diba? Yung letter kasi sa New Testament, pag may sulat kasi, kunyari si Apostle Paul, babasahin niya sa congregation. Diba? Hindi ito parang pagpapaya, 'di ba? Isipin niyo babasahin yung letter ni Pablo, no? Para sa buong church at mababanggit yung pangalan nila specifically. Yung kanilang disagreement, parang awkward moment yata 'yon.
So I believe, hindi ito para pahiyain sila, but Paul was deeply concerned for them sa kanilang hindi maayos na relationship. Dahil, they were in good terms before. They were both faithful, contending for the gospel. Isipin nyo, no? Magkasama sila, marahil siguro, mahabang panahon yung pinagsamahan nila. But then, mababalitaan ni Pablo, nakasama niya itong mga dati. Nabalitaan niya, nagkaroon ng hindi maayos na relationship. Di ba? Siguro sa pastor, it hurts a true pastor din na, di ba, yung marahil nakasama mo sa ministry, itong dalawa, magkaibigan, magkapatid sa Panginoon, and then suddenly, babalitaan mo na meron silang pagtatalo na nagresulta na hindi na sila siguro nagpapansinan, nagbabatian. So, it hurts. So, I think ganun din yung feeling ni Pablo. And we can add, pagdating sa kanilang conflict, na ang kanilang conflict na ay nagpapatuloy at hindi kaya itong resolbahin na sila lang dalawa, as we shall see. So, nag-continue siya, tapos hindi nila kayang resolbahin na silang lang dalawa. So, I believe, masakit yun sa part ni Paul na malaman niya ganito nangyari sa kanyang mga kumbaga co-workers sa ministry at mga kapatid sa Panginoon, at ninanais niya na maayos ang kanilang hindi pagkakasunduan at manumbalik yung harmony sa isa't isa. And this is the reality, no, sa Christian ministry, even sa loob ng church. No, Christians are not immune to disagreement and conflict. So, hindi tayo immune sa ganyang bagay. We are not exempted. No, what happened to Euodia, Syntyche, pwede mangyari sa atin. Lumala ang upang hindi lumala ang problema, anong ginawa ni Pablo sa conflict na ito? That leads us sa ating second heading, yung compassionate appeal ni Pablo. Sabi niya, I entreat Euodia and I entreat Syntyche. So, if you would notice, 2 times binanggit yung word na entreat or implore. And yung salita nito, it means to call to at one side. Diba? As it were, Paul calls to his side each of these women. Naalala ko nung bata ako, pag yung dalawang bata nag-aaway, diba? Pag pinag-aayos mo, gaganunin mo silang dalawa, magyakapan na kayo, magbati na kayo, diba? Hawakan mo nga yung tenga. Pinagbabati mo sila, diba? Parang ganun yung picture na ini-embrace ni Pablo yung dalawang babae na to, and gusto niya mag-reconcile sila. So, notice the word entreat is used to both of their names. Hindi lang sinabi ni Pablo, I entreat Euodia and Syntyche, but rather inulit niya. Sinabi niya, I entreat Euodia and I entreat Syntyche. So it shows to us his care and high regard for each of these women. Paul loved them both. Kumbaga wala siya ditong pinapanigan. Wala siya ditong parang mas kinikilingan kesa sa isa. But also, it shows to us that both of them have the responsibility na ayusin ang kanilang disagreement. So both of them were urged to agree in the Lord. So both of them need to realize na ang kanilang disagreement na hindi makakabuti sa iglesia. So there's no time for them na maghintay kung sino unang gagawa ng paraan para magkasundo sila o yung reconciliation nga, no? Ganyan ang karamihan kasi, di ba? Maging sa ibang mga Christians. Kahit na pareho silang may kasalanan, di ba? Dahil siguro sa pride, sasabihin ng isa, siya unang lumapit sa akin. Yes, nasigawan ko siya, nasaktan ko damdamin niya, pero mas nasaktan niya yung damdamin ko. So, dapat siya yung unang mag-approach. So, nagkakaroon ng bakwentahan kung sino yung pinakamas mabigat yung offense na nagawa. And Paul is saying to Euodia and Syntyche, kailangan both of you do your part na maayos ang inyong disagreement. Hindi dapat yung isa lang
'di ba, mag-pray para maayos yung disagreement nyo. No, both of you need to contribute para maayos yung problema. Kailangan mong gumawa ng paraan para maayos ang iyong pagtatalo. Both of you need to do the first move of reconciliation. So where do I get that, no? Tignan nyo yung Matthew 18 at tignan nyo yung Matthew 5. Yung Matthew 18 muna, we are familiar with this, no? Ito yung pattern or process sa church discipline. Pero sinabi sa verse 15 ng Matthew, see kung tama yung text. Matthew 18, verse 15. Sabi doon, if your brother sin against you, go tell him his fault between you and him alone. If he listens to you and you have gained your brother. So anong dapat mong gawin? Kung ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo, di ba? If your brother sins against you, sabi doon, puntahan mo siya privately. And make sure, no, kasi sinabi doon, sin. Hindi lang to basta kung ano lang, no, na hindi ka pinansin, hindi ka binate. Hindi, sin talaga. Alam mo na kasalanan yung ginawa niya, alam mo na against ito sa law ng Diyos. So, kung nakita mo yon na ganon, tunay na offense talaga, i-approach mo siya muna privately. Kausapin mo na kayo lang dalawa, no, ayusin niyo muna. So you take the first move. No, if your brother sins against you, you go to him or her. But also in reverse, ganun din. Tingnan niyo yung Matthew 5:23. Matthew 5:23 verse 24. Sinabi doon, so if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before altar and go. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. So, kung sa Matthew 18, di ba, yung kapatid mo nagkasala sa iyo, take the first move. But here also in Matthew 5, naalala mo naman, ikaw yung nakagawa ng sin against your brother, yung offense, no, na nagawa sa iyo. Naalala mo, ikaw yung nakagawa ng kasalanan laban sa iyong kapatid. You go. No, you take the first move. Ikaw man ang na-offend or ikaw yung naka-offend. Someone has to take the first move. At kung alam nyo na pareho kayong may pagkakamali, ito yung time na you humble yourselves, no, you humble yourself and you take the first move for reconciliation. So, napag-aralan natin yan, no, maraming beses. Kasi hindi magkakaroon ng reconciliation kung ayaw ng isa. No, ikaw, parang ready ka naman to forgive, ready ka naman to accept. No? Maaaring magkaroon ng forgiveness, pero hindi magkakaroon ng reconciliation. Kasi, kung ayaw ng isa, or kung ayaw mo, for example. So, both of you need to do your responsibility when you have sinned against each other. Now also, I love how Paul was very direct in this issue, no? Maybe hindi alam ni Pablo ang details ng dahilan ng pag-aaway nilang dalawa, or marahil alam niya kahit na siya ay malayo sa kanila, and yet Paul didn't write the details kung saan nagsimula yung issue. Hindi niya sinambulat yung cause ng kanilang pag-aaway. Well, meron namang mga disagreement na kailangan ng details to know the problem, 'di ba? Like doctrinal issue,
mga mabibigat na talaga na kasalanan, but also meron ding pagtatalo na dahil sa sobrang complicated na, no? Lalo na kung hindi ka yung talaga naka-witness nun, eh, yung issue ay, lalo na kung issue kasalanan or lumipas na yung matagal na panahon na magiging worse lang, kumbaga kung hahalukayin mo pa yung kung ano yung pinaka nangyari o pagkakamali ng isa't isa. So it sometimes could lead kasi to speculate. 'Di ba? Magle-lead siya sa speculation. So Paul was very direct in the heart of the issue. What's the issue between them? They don't have the same mind in the Lord. No, they are not in harmony in the Lord. Yun yung nakikita sa kanilang buhay. The problem is yung isa gustong gawin, ang isa may gustong gawin, yung isa ay meron ding ibang gustong gawin. Walang humility, hindi tinitignan ng kapakanan ng iba o ng isa't isa, hindi nakikita yung pagpapakumbaba, katulad ng sinabi sa Philippians na ang ating Panginoon nagpapakumbaba, and who came not to serve but to serve. So, He appealed to them and giving them a command to live in harmony in the Lord. So, magkaisa kayo sa Panginoon, magkaisa kayong lumakad na katulad ni Jesus sa pagpapakumbaba. This is what Paul appealed to them. Now, lastly, yung companion needed. In verse 3, sabi niya doon, yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side in the gospel, together with Clement and rest of the fellow workers whose names are in the book of life. So, dahil sa serious disagreement between Judea and Syntyche, Paul realized na kinakailangan merong mamagitan sa kanila. So, kinakailangan ng someone na tutulong sa kanila para maayos ang kanilang conflict. And Paul asked, true companion, or in the original language, zouzugos. It means to yoke fellow or someone who shares a common burden. Now, others suggest na yung word na zouzugos in the original language or yoke fellow ay tumutukoy sa isang tao na kilala ni Pablo or the Philippian church. Pero hindi niya binanggit yung kanyang tunay na pangalan. 'Di ba? Parang tinawag mo lang sa yung isang tao sa meaning ng kanyang pangalan instead of his proper name. For example, Ranji, binanggit mo yung ibig sabihin ng Ranji. Ano ba yung ibig sabihin ng Ranji sa Gibbs? Hindi ko kasi alam. Pinag-halo-halo lang yung letters ng name ko. So, others said na yung susugos is a term referring to the whole church. Others are more holding na this word is a proper name. His name is susugos, and I lean to that also, no? Because sa verse 2 and 3, kung titignan nyo, Paul mentioned real name. Like Judea, Syntyche, Clement, and then ito, yung true companion o susugos. But Paul called him as a true companion o susugos or your fellow. This is actually a play of words, no? So parang Paul is saying that susugos is true to his name. So just like the play of words na ginamit ni Pablo kay Onesimus, remember sa Philemon, sa verse 11, sinabi doon, formerly he was useless to you, but now he is indeed useful, Onesimus, sa original language, to you and to me. So marahil itong si Susugos ay one of the elders of the church, kaya talagang tiwala si Pablo na makakatulong siya sa conflict ng dalawang church members na ito. It could be na nire-remind ni Pablo si Susugos ng kanyang duty as elder, na siya yung, since yung conflict nilang dalawa ay nagpapatuloy pa din. And probably Paul was asking also the help of Clement and others to deal with the issue. Kasi kung papansinin nyo, after he mentioned the names Susugos,
he also mentioned Clement and other fellow workers. And for me, it does not make sense na basta na lang magbanggit si Pablo ng pangalan in the midst of the issue. Di ba parang meron kang dinidil na issue si Paul, then out of track, babanggitin niya na lang mga kasama niya sa ministry. And I think he is also encouraging others to help these women. But the point Paul is saying, these women in conflict, they need others' help. No, kailangan nila ng tulong, especially the elder of the church, to resolve their issue because of their own. They cannot. Walang mangyayaring reconciliation. So Paul said, help these women. No, yung salitang help, it means to take or seize all together. It can also mean to arrest or to take hold of. So Paul is saying to susugos, so bring back together these women. No, pagkasunduin mo sila, tanggalin mo yung gap between them. Tulungan mo sila sa kanilang conflict upang mabalik yung dating harmony nila sa isa't isa. They needed to be restored. Help them. That restoration will take place. So, from this passage, nakita natin yung conflict between these two Christians, Judea, Syntyche. We also how Paul resolved this conflict by appealing to them, and also we saw they need others' help to resolve the conflict. Now, what's the relevance of this sa ating panahon or sa ating situation bilang mga members ng church na ito or bilang isang iglesia? First of all, resolving conflict in the church requires decisive actions. So mga kapatid, kailangan natin gumawa ng paraan, mag-isip ng solusyon upang hindi lumala ang conflict sa church, or kung meron kang ka-conflict sa church, sa iyong kapatid sa Panginoon, take an action. No? Make a move upang maayos yung problema. So huwag itong parang walang bahala lang, just ignore it, and you just keep attending the church every Sunday, but patuloy mong iniiwasan yung kapatid mo na hindi mo kasundo. Pag nakasalubong mo siya, punta ka sa kabilang gate para hindi siya makita or kausapin. So kung nagkasala siya, sabi, di ba? Kung nagkasala siya sa iyo, lapitan mo. Kung talagang offense yung kanyang ginagawa, kausapin mo siya, ayusin nyo munang dalawa yung problema in the spirit of love and humility. At kung maalala mo naman, ikaw, yung sinabi sa Matthew, di ba, naalala mo naman, nalaman mo, you sin against your brother. No? You take the first move upang maging okay ang relasyon nyo sa isa't isa. So, admit your fault, repent of your sins, forgive one another, and then in resolving conflicts kasi, we are not to be passive. No, na parang maghintayan na lang kung sino unang mag-admit ng kasalanan, sino unang mag-apologize. No, do your part na magkaroon ng pagkakasundo. Go to the person in the spirit of gentleness and humility, seeking to restore your relationship. And brethren, do not harbor resentment, do not harbor bitterness, dahil the more na iniipon mo yung bitterness sa iyong kapatid sa Panginoon, it could lead to worse. Kung titignan nyo yung Ephesians 4, pag-aaralan natin mamaya, Ephesians 4:31, sinabi doon, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Now, ano yung point ko dito? You see the escalation or yung progression, no? Una, bitter ka lang sa ginawa mo.
marahil bitter ka lang sa ginawa sa'yo ng iyong kapatid, then pag binaliwala mo ito, maaaring maghantong ito sa puot. Diba? Nagagalit ka na, muna siguro sa damdamin mo na nagagalit ka na sa iyong kapatid. And then, worse, magmamanifest siya na yung anger, nararamdaman mo towards your brother and sister, at tutungo siya sa clamor. No? Pwede na i-slander mo na siya sa ibang tao, talagang actual na yung ginagawa mo. Siraan mo na siya sa iba, yurakan mo na yung dignity niya, yung kanyang integridad sa ibang tao. So, that's the caution sa atin. Huwag nating patagalin yung bitterness sa ating puso. Diba? Toward your brethren, tulad ng ating napag-aralan, kahit na yung anger natin, diba? Righteous siya. Dahil siguro iniisip mo palagi yung galit sa kapwa, no? Nagda-drive ka, bago ka matulog, iniisip mo. Kaya sinabi ni Pablo, wag niyong hintayin na lumubog yung araw, na hindi mawala yon, kasi pwedeng gamitin yan ng demonyo, no? Na gatungan yung galit mo at gumawa ka ng hindi maganda. So, yun yung pwedeng mangyari. Alam nyo, yung pagkakaroon ng pagkakahati-hati sa church, ng disunity, hindi siya lagi doctrinal issue siguro sa tagal ko sa Reform, hindi ko masyadong narinig pa na merong ilan-ilan siguro na nagkaroon ng pagkakahati-hati dahil sa doctrinal issue. Mostly, alam niyo kung ano? Mostly conflict between the members. Di ba? Relational conflict. So, dahil indeed laging doctrinal, kasi katulad ng Philippian church, solid sila doctrinally. If you would read the letter, wala silang issue sa doctrine among themselves. Pero ano yung nagkasira sa kanila? Yun na, yung tinatagong bitterness, yung misunderstanding, hidden grudges, mga pangsariling desire na hindi nasasatisfy, at yung mga conflict na pinagsasantabi lang. So, in order for us to maintain our harmony, we must address the conflict. We take the decisive actions para maayos ito. If you have a conflict with your brother and sister in the Lord, take a decisive steps upang kayo ay magkaayos, not only for your sake, diba, but for the sake of the health of the church. Sinabi ni John MacArthur sa talatang ito, since conflict between influential people in the church, si Euodia and Syntyche, will generate instability throughout the congregation, the two quarreling women at Philippi pose a danger to entire church stability. There is a real possibility that the Philippians would become critical, bitter, vengeful, hostile, unforgiving, and proud. Paul knew that unless decisive action was taken quickly, the Philippian church could dissolve into these divisive, hostile factions. Even its doctrine is sound, disunity robs a church of its power and destroy its testimony. And a church facing hostile external enemies cannot afford to have its member fighting among themselves. So, disunity daw robs a church of its power. And it destroys their testimony. Pangalawa, resolving conflict sometimes requires others' help. No, at ito yung nakita natin na ginawa ni Paul. He talked to them sa pamamagitan ng pagsulat. They need Paul's help in this issue, but dahil absent si Paul physically, he chose si Susugos, a trustworthy man, a mature man, probably. I would agree na one of the elders in the church in Philippi who became
a peacemaker between Judea and Syntyche. So it requires contribution on the side of Judea and Syntyche to reconcile. But sometimes, kung siguro mabigat na yung issue, we need a peacemaker. No, kailangan ng referee, if you will, katulad ng pastor. Sana kung ganyan, no, kung may conflict sa iyong kapatid, ang hahanapin mo, huwag kang hahanap na ng tulong sa iba na alam mong kakampi sa'yo. Walang pagkakasundo mangyayari dyan. Kaya nga, the best, di ba, kung merong conflict sa church or may conflict ka personally sa iyong kapatid sa Panginoon, we follow yung sinabi sa Matthew, ayusin nyo munang dalawa, no? Hindi agad parang magsusumbong sa pastor or kung kanino man. Pero kung alam mo na kung kayo lang dalawa, 'di ba? Ang mag-aayos, parang walang reconciliation mangyayari. Seek the counsel ng mga matured men or ang ating mga pastor, seek their wisdom, seek help from them how to deal with this conflict. Or kung ikaw mismo as member of this church, 'di ba? Nakita mo yung conflict between your brothers and sisters, alam mo ang nangyayari, pwede mo silang tulungan na magkaayos. So ikaw mismo ang magiging peacemaker sa kanila. Huwag kang magkakampi-kampi kung i-deal ang conflict kung i-deal ito, no, yung conflict, at i-deal ito in biblical way, in the spirit of tenderness and humility. So wag yung parang, 'di ba, yung magbubulag-bulagan lang tayo, just ignore the conflict yung sa nangyayari sa ating mga kapatid at wala ka nang gagawin at parang sasabihin mo na lang, bahala sila dyan, no? Mga matatagal ng members yan ng church. Yan ba yung attitude ni Paul? Sinabi ba ni Paul, kayo, Judea, Syntyche, at tatagal nyo ng Christian para kayong mga bata? Bahala kayo dyan, no? Matatanda na kayo. Yun ba yung attitude ni Paul? No. Diba? Nung nalaman ni Pablo ang issue, hindi siya nag-atubiling tumulong na mamagitan sa kanila. At nawa, ganito din tayo sa ating mga kapatid in resolving conflict in the church. Be a peacemaker. Contribute to the solution. And lastly, resolving conflicts in the church preserves unity and strengthen our witness to the world. So kung hayaan lang natin ang mga conflicts sa loob ng ating iglesia, kung hindi natin ito i-address, no, again, sinasabi ko, magkakaroon ng disunity. There is a possibility na maging bitter tayo to one another, to be unforgiving to one another, wrathful, vengeful, magkaroon ng kampi-kampihan that could lead to disharmony and factions inside the church. That's why resolving conflicts are essential to the harmony of the church. One commentary writes, love being unity in the fellowship of the members creates an environment of stability. But discord leaves the church collectively and its members individually vulnerable and unstable. Spiritual stability requires peace and harmony in the church. You see, alam niyo sa Bible, so many exhortation, lalo na sa letter ni Paul, there's so many exhortation pagdating sa unity ng mga magkakapatid sa Panginoon. Because walang stability yung iglesia if there's this harmony. So upang ma-preserve natin ang unity in our church, we are to be at peace to one another. We are to resolve our conflicts. Paul said in Ephesians 4:3, we are to be diligent to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. In other words, pursue unity. Pursue unity.
In Philippians 2:27, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. So paano natin magampanan yan? Na tayo ay side by side, di ba? Standing firm in one spirit. Paano natin magampanan yan if tayo mismo ay nagbabangayan sa isa't isa, hindi natin nire-resolve yung mga conflict sa ating mga kapatid? Ang worst, dahil hinahayaan lang natin ito, tulad ng sinabi ko, this harmony inside the church, na hindi ito ina-address, just like what I said, this unity weakens our witness to the world. Now, if we are not diligent to maintain unity, it will destroy our testimony or witness to the world. Sabihin ng mga unbelievers, di ba? O kaya mga bumibisita sa atin, mga nakakakilala sa atin, buti pa yung ibang grupo Kahit hindi magkakakilala, magkakasundo. Pero yung church na yan, di ba? Nagtatalo pa sa mga petty things. Hindi inaayos yung issue nila. You see, that's why it is vital na we don't fester conflict sa loob ng church. Sinabi sa Proverbs 17:14 sa Tagalog, let me read. Gaya ng pagpapalabas ng tubig ang pasimula ng alitan, kaya't huminto na bago sumabog ang away. Yung alitan daw, di ba, parang maliit na crack sa dam. So kung hahayaan lang natin, hindi ayusin, yung crack na yon maaaring lumaki at sumabog na tutungo sa malaking disgrasya. That's the picture nung sa Proverbs. Sabi niya, gaya ng pagpapalabas ng tubig, ang pasimula ng alitan o yung conflict, kaya't huminto na bago sumabog ang away. Kaya nga, mga kapatid, how we must diligently preserve our unity by resolving conflicts inside the church. So let us, again, this is just a reminder for all of us, that we continually preserve our unity by being at peace with one another, being kind to one another, tender-hearted, forgiving, as God in Christ forgave us. So that when the world look at us, when the world look at our church, they will see the beauty of the gospel. They will see the beauty of the gospel. Nakikita sa atin, though we are far from being perfect, but we are far from being perfect. We came from different backgrounds. We have different preferences. We have different personalities, and yet they see the love and the peace inside the church. They see in us the real unity that is founded in the Word of God. So, let us then pursue the unity. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat po sa paalala sa amin sa mga bagay na ito. Kung precious sa inyo, Panginoon, ang unity ng church, dapat precious din ito sa amin bilang inyong mga tao. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy na i-cultivate ang mga graces na kinakailangan para maging maayos ang aming pakikitungo sa bawat isa. At gawin namin, Panginoon, in a biblical, in a right manner, if there's conflict na mag-arise sa amin, sa aming mga leaders, at sa aming bawat isa, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na ayusin ito in a loving manner, in peaceful and a biblical way. Humingi kami sa inyo ng tulong, Panginoon, dahil alam namin marami kaming kahinaan. Minsan nananaig yung pride, nananaig yung selfishness in our hearts. Help us to realize, Panginoon, when there's conflict, help us to realize that we are to be like our Lord Jesus Christ.
who is humble, loving, and forgiving, and willing to listen. Salamat po, Panginoon, sa mga maikling paalala na ito. In Jesus' name, Amen.